So, last Friday, tinapos po natin ang Galatians chapter 5. Napag-aralan po natin kung ano po ang gawa ng laman at kung ano po ang bunga ng Espiritu. We have come to learn that there are 9 elements that make up yung tinatawag na fruit of the Spirit. Yan po ay makikita po sa talatang 22, where the Bible says sa Galatians 5:22, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang unang-una, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahan loob, katapatan, kahinuhunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. So dito ho natin ang pag-aralan that bagamat there are 9 elements na binabanggit po dito that make up yung tinatawag na fruit of the Spirit, lagi ho natin tatandaan, hindi sinabi po ni Pablo fruits. Okay? Hindi po niya sinabi yung fruits, kundi ang sinabi lang po niya is fruit. Kasi kapag fruits, plural ho yan. Pero kapag fruit, it means it's in the singular. Na ang ibig sabihin, we could say 9 elements na binabanggit po dito ay nasa iisang kategorya lamang ng fruit of the Spirit. Now, we have also learned, mga kapatid, that in the Bible, hindi lahat ng mga bunga ng Espiritu ay nabanggit ho dito. Tulad po ng kaalaman, karunungan, lakas ng loob, preaching the gospel, evangelism, and etc. Hindi po yung nabanggit po dito, gayunpaman, the reason why ito lang 9 ang binabanggit po ni Pablo is because there was a specific situation na nangyayari ho dito. Halimbawa, kung itataas po natin ang basa sa talatang 13, sabi po dito, sa talatang 13 ng Galatians 5, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang mga pagnanasa sa laman. Sa halip, magmahalat kayo't magtulungan. And then, if you go down to verse 15, ngunit, kung patuloy kayong mag-aaway-away na para mga hayop, baka tuloy na ninyong masira ang buhay ng isa't isa. So because of this, kailangan maituro po ni Pablo yung bunga ng Espiritu. Dahil kapag nalaman po ng mga kapatiran yung dapat nilang gawin under the power of the Spirit, hindi sila sana magkakaaway-away o magkakahati-hati. Kaya ang huling payo ni Pablo, bago po niya tapusin ang chapter 5, ay mababasa po dito sa talatang 26. Sabi po niya, huwag tayong maging mapagmataas. Which here, it refers to being conceited. Sa English translation, mapagmataas. Someone who is conceited, someone who is prideful, someone who is self-righteous. Number 2, huwag natin galitin ang ating kapwa at iwasan natin ang inggitan. So dahil po, ito yung mga bagay na iiwasan ng mga taong pinapatubayan po ng banal na Espiritu at ito yung magiging bunga ng kanilang buhay, which is naiwasan ang mga bagay na ito. The question might be, ano naman po ang tema ng chapter 6? Kasi papasok na po tayo sa panibagong kabanata. And when we enter chapter 6, mga kapatid, hindi ho natin maikakaila that in the church, magkakasala at magkakasala ang mga kapatiran. May mga kasalanan na talaga masasabi ho natin, maapektuhan po ang pagkakaisa ng church. May mga kasalanan na masasabi po natin na personal, that affects the person mismo. And there are sins that needs to be addressed and disciplined. Subalit, ano po ba ang dapat gawin ng isang Kristiyano na may bunga ng Espiritu, na inaralan ng banal na Espiritu, na puspos ng Espiritu? Alam natin na kapag ang tao po ay puspos ng Espiritu Santo, makikita sa kanya ang bunga ng Espiritu. Pero ano po ang magiging bunga ng Espiritu sa isang taong mananampalataya sa kanyang pakikitungo sa isang kapatiran na nagkasala? So that's the question.
How does a Spirit-filled Christian interact? How do they approach a Christian who has sinned in the church? Well, sabi po dito sa chapter 6 verse 1, mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayong mga ginagabayan ng banal na Espiritu ang dapat tumulong sa Kanya. In English, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit. So ang kausap po ni Pablo po dito ay yung mga taong naaralan na that are filled with the Spirit. Sabi po niya, you who are in the Spirit. So ano po ang tungkulin ng mga taong puspos ng banal na Espiritu? Lalo na kapag ang mga kapatiran in the church ay nanghihina, nagkakasala, o masasabi na po natin, natisod, o may nagawa po sila hindi tama in the church. Ano po ba ang trabaho ng bawat mananampalataya who has the power and guidance of the Holy Spirit? Now, there are 4 things na binabanggit po dito. Pero unahin muna po natin ang una. Sabi po dito, kayong mga ginagabayan ng banal na Espiritu, which again, the meaning of you who are in the Spirit, ang ibig sabihin po nito, mga spiritually mature. Kapag sinabi po, you who are in the Spirit, o kayo mga ginagabayan ng banal na Espiritu, ang ibig sabihin po nito is not those na nagsasalita ng ibang wika na hindi nila natututunan. It's not referring to those that maraming alam na Bible verses. Ang ibig sabihin po na you who are in the Spirit simply means mga spiritually mature. May pang-unawa. They have an understanding kung ano yung tinuturo ng Biblia pagdating sa mga ganitong klaseng situation. Hindi sukatan po dito ang church experience. Hindi sukatan po dito ang ilang years ho tayo sa iglesia. Ang sabi po ng Biblia, those na ginagabayan, mga spiritually mature sa pananampalataya. So kapag ang tao po ay spiritually mature, ano dapat po nilang gawin? Sabi ng Biblia, kayo mga ginagabay ng banal na Espiritu, ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. You who live by the Spirit should restore that person gently. So there are 4 things na dapat gawin po ng isang taong spiritually mature. Kapag may kapatiran na nagkasala sa loob ng iglesia that brings shame on the church, that brings shame on them, o masasabi po natin nagbibigay po ng disunity in the body of Christ and they feel really horrible about it, anong dapat gawin ng isang spiritually mature na Kristiyano? Sabi ng Biblia, number 1, restore. Restore. Now, sa Biblia, makikita po natin that ang prinsipyo of restoration ay mga masasabi natin early teachings po ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi kapag sinabi po yung salitang restoration, it doesn't mean that bumalik ka sa church. But restoration means you are disciplining a brother, pinapoint mo sa kanya kung saan siya nagkasala, at tinutulungan mo siya na manumbalik. Halimbawa, kung babasahin po natin saglit ang Mateo 18. Basahin po natin ang Mateo 18. Dito po natin makikita kung ano po ang itsura ng restoration. Mateo 18. At simulan po natin dito sa talatang 15. Mateo 18, talatang 15. Ano po ang itsura ng restoration sa bagong tipan? Matthew 18 verse 15. Sabi ho dito, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya. Kung makikinig siya sa iyo, magkakaayos kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos.
So dito, we see a good example of restoration. Ang restoration is hindi yung nilalambing mo ang isang tao na hindi mo sasabihin sa kanya kung saan siya nagkasala. Ang restoration is not yung being passive na babaliwalain po natin ang kanyang ginawa para lang maka-attend lang ng church, hindi mo siya pagsasabihan. Hindi yun ang ibig sabihin ng restoration. Restoration is only applicable sa mga Kristiyano. Hindi po ito applicable sa mga hindi mananampalataya. Hindi mo mare-restore ang isang tao na hindi talaga Kristiyano dahil restoration in the Bible is to bring someone back to Christ. Pero yung mga taong hindi mananampalataya, hindi restoration ang tawag po doon. What they need is not restoration, but reconciliation ang kailangan po nila. Hindi restoration, kundi reconciliation. Dahil ang mga Kristiyano, maganda na po ang kanilang relasyon sa Diyos dahil po kay Kristo, gayunpaman pag sila'y nagkasala, even if it's a scandalous sin, what they need to do is to be restored sa Panginoon. Not reconciled, but restored, which means they need to come back. Reconciled is a different issue. Sa Biblia, kapag reconciled, it means kaaway pa rin natin ang Diyos. Subalit dahil kay Kristo at siya ang tagapamagitan para sa atin, siya ang naging tagapamagitan and mediator natin upang tayo po ay magkaroon ng magandang relasyon, or ayon po kay Pablo, be reconciled to God. Okay? So dito, kitang-kita ho natin that yung katuruan ng restoration goes as early as the teachings of Christ. Kausapin ang kapatid. Sino yung kapatid na yan? Kapatid sa pananampalataya in the church. Kausapin ng sarilinan. If you have a problem with them, they have a problem with you, mag-usap kayo. And if they hear you, sabi ng Biblia, magkakaayos kayo at mapapanumbalik mo siya sa Panginoon. Now, another instance po ay mababasa po sa Juan 21. Makikita po natin that restoration is only applicable for believers. John chapter 21, simulan po natin dito sa talatang 15. Juan kapitulo 21, talatang 15. John 21, verse 15. Sabi po ng Biblia, pagkatapos nilang mag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, na anak ni Juan, mahal mo pa ba ako ng higit sa pagmamahal nila? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam niyo po na mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Muling sinabi ni Jesus, Simon, na anak ni Juan, mahal mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam niyo po na mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Sa ikatlong ulit ay sinabi ni Jesus, Simon, na anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako? Nasaktan si Pedro dahil 3 beses na siyang tinanong kung mahal niya si Jesus. Kaya sumagot siya, Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam niyo rin po na mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Anong ibig sabihin po ng alagaan mo ang aking mga tupa? It means that because Peter denied Christ 3 times, tinanong din siya ni Kristo ng 3 times. Pero hindi lang ho yun. Hindi lang ho siya nag-deny ng 3 times, pero sa damdamin at we could say kalooban po ni Pedro, he thought dinisqualify na po siya ni Kristo. He was a man caught in sin. Pero ang ginawa po ni Jesus, dahil hindi nagkakamali ang Diyos sa kanyang mga pinili at sa kanyang mga itinalaga sa anumang klaseng kaloob o opisina, ang sabi ng Biblia, alagaan mo ang aking mga tupa. Nang ibig sabihin, hindi inaalis ni Kristo si Pedro sa pangangasiwa sa iglesia. Bakit po? Dahil ang habol po ni Kristo is to restore those who are His. At dito, makikita ho natin that the reason why nalungkot si Pedro, because alam niya, dala-dala po niya yung hurt and pain nang nagawa po niya kasalanan laban kay Jesus. Pero dahil po sa kabutihan at pagmamahal ng ating Panginoon, instead of condemning Peter, He restored Peter.
Si Jesus ay isang magandang halimbawa ng isang taong pinapatubay ng banal na Espiritu dahil nung siya'y bautismuhan po sa Jordan na river, ang sabi ng Biblia na ang Espiritu Santo ay umibabaw sa kanya. The Spirit of God came upon him, came over him, came upon him with the anointing. Si Kristo ay nagbibigay ng perpektong modelo at halimbawa on how to restore believers. So ngayon, nakikita ho natin dalawang ebidensya, dalawang talata sa konteksto ng restoration, walang binabanggit po dito mga hindi Kristiyano. Ang nire-restore ho ay hindi mga Kristiyano, kundi mga mananampalataya. Hindi yung mga non-Christians. Ang mga non-Christians, they need to be clarified with the gospel. They need to be reconciled with the gospel. Pero kapag may mga kapatiran ho dito na nagkasala, hindi na ho natin nakikita, the Bible says we need to restore them. Now, another example ay ang ikalawang Korinto, Kapitulo 2. 2 Corinthians chapter 2. 2 Corinthians chapter 2. At simulan po natin dito sa talatang 5. Ikalawang Korinto 2, talatang 5. Tignan niyo po sinasabi dito. Ngayon, tungkol naman sa taong nagdulot ng kalungkutan, kanino man, hindi lamang ako ang binigyan niya ng kalungkutan. Ayaw kong malabis pero magbigay din siya ng kalungkutan sa iyong lahat. Pero sapat na ang kaparusahang ibinigay ninyo sa kanya. Kaya, patawarin ninyo siya at patatagin. Dahil baka maging labis ang kanyang hinagpis at tuluyang panghinaan ng loob. Verse 7, English, now instead, you ought to forgive him and comfort him, so that he will not be overwhelmed by excessive sorrow. So sino po yung binabanggit po dito na kailangan patawarin, kailangan ibalik sa church, kailangan palakasin? Sino ang tinutukoy po dito? Well, most Bible commentators suggest that ang tinutukoy po ni Pablo dito para sa church na dapat i-restore ay yung lalaki na binabanggit po sa unang Korinto 5 na we could say nagkaroon po ng sexual immorality sa asawa ng kanyang ama. At instead of magsisi yung tao, pinagmamalaki pa. Kaya ang utos po ni Pablo sa unang Korinto 5, palayasin mo yung taong yan. Ang sino man nagsasabi siya'y Kristiyano, pero nagpapatuloy sa ganitong klaseng kasalanan, na walang pagsisisi, alisin ninyo sa iglesia. Now, maaari, nung inalis po ng mga taga-Korinto ang kapatiran na ito, hindi na ho nila kinakausap dahil ang bilang po ni Pablo is, ang sino man namumuhay sa ganitong klaseng kasalanan, huwag mo isasali sa iyong mga pagtitipon. Huwag kayong makikisalo sa kanila. So that involves cutting off communication. So imagine, kung ito nga yung lalaki na binabanggit ng Biblia na nilayuan ng iglesia, walang kumakausap sa kanya, walang nangangamusta sa kanya, hindi siya ini-invite sa mga pagtitipon dahil nga nais iparamdam ng Diyos sa kanya na siya'y nagkasala. Dahil yan ang patakaran ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, dumating na sa kanya ang kalungkutan. At ano yung kalungkutan po na yon? Na-realize ho niya na ang kanyang ginagawa ay kasalanan. At siya'y nagkaroon ng kalungkutan. Kaya ang sabi po ng Biblia, godly sorrow leads to repentance. Kaya nga mga kapatid, napaka-importante kapag may mga na-excommunicate from this church, hindi dapat kinakausap. Iniiwasan dapat. Bakit ho? Dahil we want to make them feel out of love na ang kanilang ginagawa laban sa Diyos ay hindi tama. Pero yan po minsan nagiging sakit na maraming iglesia ho ngayon. Kaya kapag ang tao po ay pinalaya sa iglesia dahil ayaw nila pagsisihan ang kanilang mga kasalanan, malakas ang kanilang loob na pumasok sa mga ibang klase mga simbahan dahil walang restriction, walang discipline. So halimbawa, sabihin na po natin si Brother Joel,
nagda-drugs. Ayaw niya po tigilan ang pagdadroga ho niya. So ginamit na po natin yung unang parameter of discipline. Kinausap na sarilinan, ayaw makinig. Nagsama po kami ng 2, 3, ayaw pa rin makinig. Tinawag na ang buong iglesia para kausapin siya, hindi pa rin nakinig. So ngayon, kapag siya ay pinaalis ng church, pero yung mga ibang churches are not going to be informed about this discipline na nangyari ho sa kanya, ang mangyayari, magkakaroon po ng lakas ng loob si Brother Joel na lumipat na lang sa ibang church. Palalayasin mo ako? I don't care. Marami pa mga churches diyan. Pero in the Bible, iba. Kung ikaw ay taga Corinto, the Corinthian church, there's not multiple churches doon. Iisa lang ang Corinthian church at that time. Iisa lang ang Ephesian church at that time. Iisa lang ang Galatian church at that time. So ngayon, kapag ikaw ay pinalayas in the church, wala kang mapupuntahan. Pero sabi ni Pablo, dahil dumating na ang godly sorrow sa buhay ng kapatiran na ito, nakikita mo na yung kalungkutan, nakikita mo na yung pagsisisi, nakikita mo na siya ay nanghihina at kailangan naman siya ma-restore. Sabi po ni Pablo, patawarin niyo na siya. I-restore mo na siya. Ibalik mo na siya in the church. Now, another example, mga kapatid, it's interesting kasi, when we get here, going back to Galatians chapter 6, nakita ho natin yung mga ibang halimbawa na binabanggit po ni Pablo. When we get back to Galatians chapter 6, beginning at verse 1, sabi po ni Pablo, kayo mga ginagabayan ng banal na Espiritu, ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. Now that word, restore, in gentleness, what is the goal of restoration? Unang-una, kung tayo po ay magre-restore, kailangan we are in the spirit of gentleness. By ano po ba ang main goal po natin? Well, kung ang main goal is bring them in the church, kung yan po ang pinaka-main goal po natin, nagkamali na ho tayo. That's the wrong motive of restoration. Ang sabi po ng Biblia, tulungan mo yung nagkasala na hindi bumalik sa church dahil hindi yun ang number 1 goal, kundi manumbalik kanino? Sa Panginoon. So the purpose of restoration is to bring them back to Christ. Na bakit hindi po bring them back in the church is the number 1 priority? Dahil pwede bumalik ang tao sa iglesia na hindi pa napapatawad ang kanyang kasalanan at pwede bumalik po ang tao sa iglesia na hindi talaga nagsisi. Subalit kung ang restoration, ang pinakapunto po nito ay maibalik po sila kay Kristo, this means you are telling them saan sila nagkasala. And if they affirm at handang magsisi sila sa kanilang mga kasalanan, you have won them back to Christ. Kaya tignan niyo yung sinasabi po dito sa Santiago, Kapitulo 5. Napakaganda po nito, Santiago, Kapitulo 5. We must always remember restoration is never just to bring them back to the church, kundi to bring them to Christ. Santiago 5, talatang 19. James chapter 5, verse 19. Santiago 5, talatang 19. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo at may nakapagbabalik sa kanya sa tamang landas, dapat ninyong malaman na ang nagpabalik sa isang makasalanan dahil mula sa kanyang masamang pamumuhay ay nagliligtas ng kaluluwa ng taong iyon sa kamatayan at magdudulot ng kapatawaran ng maraming kasalanan. So walang binabanggit ho dito ang sino man nakapagbabalik sa isang tao sa loob ng church, kundi maibalik siya kay Kristo. Bakit po?
Dahil kung binalik mo sa church, pero hindi naman nanumbalik kay Kristo, mamamatay pa rin siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya ang restoration para sa mga mananampalataya is to bring them back to Christ. Yun ang purpose po nun. So, kapag, let's say for example, balik po tayo kay Brother Joel, umalis po siya from the church. Nagkita kayo, nilapitan ka. Now, does that mean you run away from them? Hindi, nilapitan ka eh. Kausap mo face to face. Kinamusta ka. The only thing that we should be telling this man is, Brother Joel, you need to repent. You need to repent of your sins. Because if you don't repent of your sins, you're under the judgment of God. Hindi natin siya kakausapin sa anumang bagay, kundi yun lamang. So that every time nakikita ka niya, o nakikita ko ni Brother Joel o yung mga ibang kapatiran, alam niya na kung ano yung sasabihin natin sa kanya. Yun ang nangyari po kina Pablo. Nung nilayuan ng mga kapatiran ng taga-Korinto, ang excommunicated member, hindi nila kinuusap. Why? Because of the fact, parte po yun ng restoration. Kaya pati nga po yung mga taong nanggugulo sa church ng Thessalonica na hindi marunong makinig sa payo ng apostol, kahit sila binalaan po ni Pablo. Ikalawang Thessalonica, basahin po natin. Ikalawang Thessalonica 3, 2 Thessalonians chapter 3, at simulan po natin dito, mga kapatid, sa talatang 11. Now, ito po ay patungkol sa mga tamad in the church na instead of magtrabaho, ginugulo po nila yung mga kapatiran. 2 Thessalonians 3 verse 11. Binabanggit namin ito dahil nabalitaan namin na ang ilan sa inyo ay tamad, ayaw magtrabaho, at walang ginagawa kundi makialam sa buhay ng iba. Kaya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming inuutusan ang mga taong ito na maghanap buhay at huwag makialam sa buhay ng iba. At sa inyo naman, mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Kung meron mang ayaw sumunod sa mga sinabi namin sa sulat na ito, tandaan nyo kung sino siya at iwasan para mapahiya siya. Verse 15, here's the restoration. Ngunit, huwag nyo siyang ituring na kaaway, kundi paalalahanan siyang bilang kapatid. So yun ang binabanggit ko po kanina, mga kapatid. Kapag may isang kapatiran na ayaw makinig sa mga ganitong klaseng payo, they will be warned. Pero kung igigit pa din nila ang kanilang katwiran, sabi ni Pablo, iwasan na sila. Pero yung pag-iwas po na yun ay walang halong galit sa kanila. Hindi natin sila itinatrato na parang kaaway, kundi papayuan natin sila bilang kapatid sa pananampalataya na mali ang kanilang ginagawa. Bahagi po yun sa restoration. Ang restoration ay hindi lang lambing. Ang restoration lang ay hindi yung yakap-yakap lang. Ang restoration is, pinapinpoint po natin saan sila nagkamali, and we are trying to bring them and restore them to Christ. Yun po ang restoration. Now, kung babalikan po natin ang Galatians 6, tignan po natin yung ikalawang tungkulin ng isang puspos ng Espiritu o isang ginagabayan ng Espiritu. Sa Galatians 6, talatang 1, tignan niyo po nakalagay dito. Kayong mga ginagabayan ng banal na Espiritu ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin niyo ito ng buong hinaon or gentleness. At, here's number 2, mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. So number 2, ano ang dapat gawin ng isang taong ginagabayan ng banal na Espiritu kapag siya'y magre-restore ng isang taong nagkasala in the church? Mag-ingat. Now here's the question, bakit yan ang ikalawang tungkulin ng isang ginagabayan ng banal na Espiritu? Nagre-restore lang naman siya, bakit kailangan niya mag-ingat?
Dahil kung natatandaan po natin, ano po yung mga bagay na dapat iwasan ng mga Kristiyano in Galatia? Sabi ng Biblia sa Galatia 5:26, huwag tayong maging mapagmataas. Now, what does that mean? It means, the word na ginamit po dito sa English is the word conceited. Now, anong ibig sabihin po niyan? Kapag tayo po ay nagre-restore ng tao, never look at yourself na mas matuwid ka kesa sa kanila. Huwag mong iisipin mas magaling ka kesa sa kanila. Huwag mong iisipin mas banal ka kesa sa kanila. Mag-iingat ho tayo. Bakit po? Dahil kapag hindi ho tayo nag-ingat, sigurado kapag tayo ho ang nagkasala, kung ano yung ginawa natin laban sa ating kapwa, kahit sa ating pag-iisip lang, pwede ibalik yon sa atin ng Diyos. Halimbawa, sa unang Korinto, Kapitulo 10, basahin po natin. Unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 12. Unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 12. 1 Corinthians chapter 10, verse 12. Sabi po dito, kaya, kung iniisip ninyo na matatag na kayo sa iyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. In English, so if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Bakit po nasabi ni Pablo ito sa unang Korinto? Dahil ang pinagmamalaki ng mga taga-Korinto ay ang kanilang mga kaloob at ang kanilang karunungan. Akala nila sa pamagitan po ng kanilang kaloob at karunungan ay mas mataas na ho sila, mas matatag na ho sila kaysa sa mga ibang kapatiran. Pero pagkatapos po nagbigay ng mga ilang halimbawa si Pablo mula sa lumatipan kung paano nagkasala ang mga Israelita at kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanila, sabi ni Pablo, huwag niyong iisipin na kayo mga matatag na. Baka kayo naman ang mahulog sa kasalanan. Bakit sinabi ni Pablo yon sa kanila? Dahil kung yung mga Israelita mismo na nakikita nila eye to eye ang himala ng Diyos before them, and yet nagawa pa rin ho nila tumalikod, how much more of us who have not yet seen Christ personally? Kaya minsan dumarating ho sa atin yung statement na siguro kung ako'y nabubuhay sa panahon ni Moises, siguro ang lakas ng aking pananampalataya. Minsan may nagsasabi ho, kapag siguro nakita ko yung pulang dagat ng panahon ni Moises na hinati, siguro never ako magdududa sa Panginoon. And minsan nasasabi natin, alam mo, mapalad ang mga 12 alagad. Kasi kung nandun din ako, never ko iiwanan si Kristo. Mga kapatid, tignan nyo nga ginawa ni Pedro. Siya po yung mga, masasabi natin, 3 of the closest disciples ni Kristo. Siya ay kasama sa Transfiguration Mount. Siya ay binigyan po ng Diyos ng isang tungkulin, ayon po sa Matthew 16. And yet, siya pa ang nag-deny kay Kristo ng 3 times. Kaya si Kristo din ang nagsabi, even to Thomas, mapalad ang mga taong sumasampalataya sa akin kahit hindi pa nila ako nakikita. Ito ay nagtuturo ho sa atin, mag-iingat ho tayo. Hindi porket may nalalaman na po tayo sa Biblia, may nagagawa na ho tayo sa Diyos, marami po tayo experience in the church na hindi pwede mangyari sa atin ito. Kahit si David, mga kapatid, a man after God's own heart, hindi nagbantay. Ano nangyari ho sa kanya? Si Haring Solomon, pinakamatalinong hari among sinners. Ano ho nangyari sa kanya? Siya mismo ang sumulat ng Ecclesiastes. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay kung wala ang Diyos. So dito, malinaw na tinuturo po ni Pablo, bilang payo na kailangan magpakumbabaho tayo, kung iniisip ninyo na matatag na kayo sa iyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. Kaya si Pablo, lagi ho siya humihiling ng panalangin sa iglesia.
Pray for me. Lagi niyo sinasabi. Pray for me that I could preach boldly. Ayon po sa book of Philippians. Pray for me that I would have the grace and courage. Bakit po sinasabi ni Pablo, pray for me? Is because alam niya, he is nothing without Christ. Hindi tayo makakatayo without Christ. Kaya dito, mag-ingat. So, going back, kung si Brother Joel nire-restore ko, drugista, Parang yung Pariseo in the temple. May dalawa na nanalangin, may isang maniningil na buwis, may isang Pariseo. Ano sabi po ng Pariseo? O Panginoon, ako'y nagpapasalamat, hindi ako katulad nito. Hindi siya nag-iingat. And yet the Bible says, at the end of that temple prayer between those two men, sino ang itinuring ng Diyos na matuwid? Yung taong nagpakumbaba. Yung taong nagpakumbaba. Alam niya sa kanya sarili, hindi niya hukaya. So, here's another reason kung bakit kailangan po mag-ingat. Balikan po natin ang Galatians 6. Now we see kung ano po yung dapat gawin ng mga ginagabayan. In verse 2, pagkatapos po nasabihin po ni Pablo, mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. Pagdating po sa verse 2, ito po yung ikatlong tungkulin ng isang ginagabayan. Sabi po dito, tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Carry each other's burdens. So, number 2, mag-ingat. Be careful. Huwag natin iisipin na kaya na natin. Number 3, carry each other's burdens. Now, sa mga tao na ayaw po mag-handle ng mga problema, ministry is not for you. Kung ayaw mo ng problema, kung ayaw mo ng mga burden, kung ayaw mo ng mga scandal, kung ayaw mo, we could say, yung mga troubles, it's better not to join a church. Why is that? Kasi the purpose of joining a church is to serve God and the people of God. At kapag pinaglingkuran po natin ang Diyos at ang mga anak ng Diyos, talagang darating at darating na kailangan ho natin sila tulungan sa kanilang mga problema at sa mga kanilang kahinaan. Minsan, naiisip po ng tao that the only person na dapat na mag-asikaso o mag-lift ng burden o kahinaan ng mga kapatiran ay walang iba kundi ang mga pastor. Pero sabi ng Biblia, kayo na mga ginagabayan. Kapag sinabi po yung salitang kayo, that's not singular. That is plural, mga kapatid. Which means, ang bawat isa ho sa atin na may kaugnayan kay Kristo, we have a responsibility na palakasin ang mga nanghihina o yung mga nagkasala. We need to restore them. So that is the third function ng isang taong ginagabayan. Kailangan mag-ingat siya that he does not become self-righteous. And number 3, carry each other's burdens. May alam po ba tayo mga kapatid na may mga kapatiran ho dito na may hinaharap, may dinadala? And if so, how do we help them as members of the church? May alam ka ba, isang kapatid na nanghihina, pero hinihintay mo na iba na lang ang magpalakas? We're not carrying each other's burdens pag ganon. Or let's say, for example, may kapatiran na humingi po ng prayer request, pero ayaw natin ipanalangin dahil tinatamad tayo. We are not carrying each other's burdens. Now, bakit po napaka-importante to carry each other's burdens? Have you ever thought about that? Why is it important to carry each other's burdens? Well, let's go to Ecclesiastes chapter 4. Bakit importante that we carry each other's burdens? Anong mangyayari kung hahayaan na lang natin ang bawat isa to themselves? Ecclesiastes chapter 4. Basahin po natin dito sa talata 9.
Ecclesiastes Kapitulo 4, talatang 9. Ito ang rason, Ecclesiastes 4, talatang 9. Mas mabuti ang may kasama kesa mag-isa. Mas marami silang magagawa. Kapag nadapa ang isa sa kanila, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kaya nakakaawa ang taong nag-iisa at nadapa dahil walang tutulong sa kanya. Kapag malamig, pwede kayong matulog ng magkatabi at pareho kayong mainitan. Pero kung nag-iisa ka, papaano kang may initan? Madali kang matalo kung nag-iisa ka. Pero kung may kasama ka, mahirap kayong talunin. Tulad din ng lubid na may 3 pilipit na hibla, mahirap itong malagot. You see? Napaka-importante mga kapatid that we carry each other's burdens. Pero minsan, dumarating po ang katigasan ng ulo that nais tayo tulungan ng mga kapatiran sa ating burdens, pero dahil nais natin maging Superman, ayaw natin ibigay yung ating mga burdens. Because maaari iniisip natin, kaya ko na. I don't need anyone. Kaya ko na. Kaya ko na itong spiritual life ko. I don't need prayer. I don't need advice. I don't need fellowship. Ako lang ang makakatulong sa aking sarili sa spiritual. Yung ganong klaseng mentalidad, mga kapatid, hindi tayo magtatagal in our warfare against Satan. Noong nahuli po si David na nag-iisa sa tukso, bumaksak ho siya. Noong nahuli po si Samson na nag-iisa sa kanyang tukso with Delilah, nahulog ho siya. Si Solomon, dahil instead of kasama niya ang Diyos, ang kinasama po niya ay yung mga iba-ibang babae na may mga iba-ibang Diyos-Diyosan, nahulog po siya sa tukso. So here we see, no one can do it on their own. We need to carry each other's burdens. Kasi minsan ang mentalidad po ng tao is, ayoko magsabi ng aking problema kasi ayoko maging burden. Baliktad, mga kapatid. Ang sinasabi ng Biblia, we have the church that we can open up before God, and hindi naman yung basta-basta mag-open up, pero syempre, there's wisdom involved, pero kung alam mo, meron kang malalapitan na spiritually mature, open up. Why? Kasi yon ang itinuturo ng Biblia. Spiritually mature, hindi yung madaldal. Kapag sinabi mo sa isa, ang buong iglesia nakaalam. So hindi ho ganon, spiritually mature. So that is also a part of carrying each other's burdens. You are making sure that you are helping your brother and sister in Christ. Kailangan po natin gawin yun, mga kapatid. So yan po yung ikatlo. Na ano po yung main goal nito? Kasi kung ang main goal na restoration ay manumbalik yung tao kay Kristo, ano naman po ang main goal po nito? Well, ayon po sa talatang 2, sabi ng Biblia, para matupad ang utos ni Kristo. Now, this is interesting kasi, why is it called the law of Christ? Well, yung mga Judaizers sa panahon po ng Galatia, ano po ang kanilang ginigit? You need the gospel plus the law of Moses with circumcision. Pero para kay Pablo, no. You need the gospel because the gospel is the law of Christ. Ito'y nagpapahiwatig sa atin na ang utos ni Kristo ay mas higit, mas mataas kesa po sa utos na ibinigay kay Moises. Dahil ang may akda ng aklat ng Hebrew, siya mismo nagsabi that kung ang unang tipan ay mabuti na, there would be no need for a second covenant. Pero when you read the book of Hebrews, chapter 3, chapter 4, chapter 5 ng aklat ng Hebrews, ano yung madalas binabanggit po ng mga ngaral? Jesus is better than Moses. Jesus is better than Joshua. Jesus is better than Melchizedek. Jesus is after Melchizedek. He's better than the priests. So, kapag we're carrying each other's burdens, tinutupad natin ang utos ni Kristo at ang kadumbas ng utos ni Kristo ay ang utos ng pag-ibig. Love one another.
Now, how do we know that ang utos ni Kristo ay katumbas ng pag-ibig? Well, kung babasahin po natin ang Galatia 5, Galatia Kapitulo 5, talatang 14, tignan niyo po yung sinasabi dito. Galatia 5, talatang 14, sapagkat ang buod ng buong kautusan ay nasa isang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, if the summary of the law is to love God and your neighbor, kapag pala tayo nang ginagabay ng banal na Espiritu, carry each other's burdens, natutupad po natin ang utos ni Kristo. So hindi po pwede, ayoko ng problema, I don't want to listen to problems, I don't want to carry burdens, I don't want to help anyone, I don't want to encourage anyone, hindi po pwede ganon. Sumali ka pa sa church. Kaya nga po tayo naglilingkod po in the body of Christ is because we need one another. At ang encouragement ko naman po sa mga kapatiran na medyo mahiyain, na ayaw po humingi ng tulong, huwag tayo mahihiya. Hindi kayo burden. Ang burden ay yung mga taong ayaw maglingkod kay Kristo. Yun ang burden. Yun ang pabigat sa iglesia. Ang pabigat ay hindi yung mga tao may problema na nais magtagumpay sa kanilang problema, kaya lang, dahil sa kakulangan ng kaalaman, they don't know what to do. Hindi burden ang tawag doon. Ang burden or dead weight o pabigat sa church, yung mga taong pinagsasabihan na ng ilang beses, hindi marunong makinig. Yon ang burden. Yon ang pabigat. So never think, mga kapatid, that if you're asking for help, asking for advice, asking for prayer, burden ka na. Hindi ho. At wag nyo rin iisipin, nako, baka masyadong busy itong kapatiran na to for me. Kaya nga, we are a body of Christ eh. Kapag body of Christ, kung may oras naman, may panahon naman, why not? Never think of yourself as a burden or a problem. Pero once you start saying that, baka maging burden ako, ikaw rin ang mahihirapan. Because you're the one carrying your own weight. We need to carry each other's burdens, sabi ng Biblia. Now, pagdating po sa talatang 3, ito po yung mga susunod na tungkulin. Verse 3. Kung meron sa inyong nag-aakala na nakahigit siya sa iba, gayong hindi naman, nililin lang lamang niya ang kanyang sarili. Nililin lang lamang niya ang kanyang sarili. If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Mga kapatid, ano po ang kahinaan ng being masyadong conceited? It's the word think. Ano iniisip po ng mga taong nagmamayabang na sila ay masyadong pogi? Well, in their head, napaka-pogi nila. Ano po yung nasa mentality ng mga babae that think they're so pretty, that they're better than anyone else? It's their thinking. Ang bawat kahinaan ng taong mayabang always begins in the mind. Always in the mind. They think they're better than other people. So kaya nasabi po ni Pablo, mag-ingat kayo that you do not become conceited, mag-ingat kayo that you do not become self-righteous dahil ang mga tao pala that are conceited and self-righteous, sabi ni Pablo, nililin lang lamang nila ang kanilang mga sarili. So sino po yung mga deceived? Hindi yung mga taong nagpapakumbaba, hindi yung mga taong humihingi ng tulong or prayers, kundi ang mga taong dinadaya ang kanilang mga sarili ay yung mga taong mayabang, conceited. Ito yung binabanggit po ni Pablo sa unang Korinto 8, ang sino man nag-aakala na may alam na siya, wala pa siyang talagang alam. Kaya we always have to avoid these things. Number 4, verse 4. Dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya. So ang panghuling tungkulin
ng isang ginagabay na Espiritu Santo is suriin niya ang kanyang sarili. Suriin niya ang kanyang sarili. So that's number 4. Number 1, kapag tayo po ay ginagabayan po ng banal na Espiritu, restore sa Espiritu na mahinahon, mag-ingat na baka tayo po ay mahulog sa tukso. Huwag tayo magpapakita na tayo po ay mas righteous kaysa sa mga nahulog. Baka tayo naman po ang mahulog sa tukso. Number 3, tulungan natin sila, carry each other's burdens. And number 4, suriin natin ang ating mga sarili. Now here's the question, bakit po sinabi ni Pablo na dapat suriin ng bawat isa ang kanilang ginagawa? Well, kung ipagpapatuloy po natin, ano po dapat yung dapat suriin? Kung mabuti ang ginagawa niya, magalak siya. Pero huwag niyang ikukumpara ang sarili niya sa iba. Now, anong ibig sabihin po nun? When it comes to restoration, never compare yourself to other people in a sinful way. What does that mean? Kapag may nahulog po sa tukso, huwag mong ilalagay sa isip mo, siguro ang hina na itong taong ito. Pero alam mo, para sa aking sarili, hindi mangyayari yan kasi hindi ako katulad niya. So ngayon, kinukumpara mo na ang iyong sarili na akala mo mas matuwid ka kaysa sa kanila, and yet the Bible says, don't do that comparison. Bakit po? Pagdating sa talatang 5, dahil may pananagutan ang bawat isa sa kanyang ginagawa. Nang ibig sabihin, hindi ho natin alam ang ating buong pagkatao maliban lamang po ang Diyos. At pagdating po sa araw ng paghuhukom, doon magkakaalaman kung sino talaga tayo sa kanyang harapan. Now this is powerful. Tignan po yung sinabi ni Pablo dito sa 1 Corinto 4. 1 Corinto 4, napaka-importante po nito. 1 Corinthians chapter 4. Simulan po natin dito sa talatang 3. 1 Corinto 4, talatang 3. Bakit po napaka-importante na huwag ho natin ikumpara ang ating mga sarili sa ibang tao, lalo na kung sila'y nagkasala? Ito ang dahilan. 1 Corinthians 4 verse 3, hindi mahalaga sa akin kung ano ang iniisip ninyo o ng sino man sa akin, ni hindi ko nga pinapahalagaan ang sarili kong opinyon. Kung sa bagay, malinis ang aking konsensya, pero hindi ito nangangahulugan na wala akong kasalanan. Ang Panginoon lang ang makapagsasabi kung tama o mali ang aking ginagawa. Huwag kayong humatol nang wala sa takdang panahon. Hintayin ninyo ang pagbabalik ng Panginoon. Pagdating niya, ilalantad niya ang lahat ng mga sikreto at motibo ng bawat isa. At sa panahong iyon, tatanggapin ng bawat isa ang papuring mula sa Diyos na ayon sa kanyang ginawa. So yun palang ibig sabihin nun. It means, let's say may nakikita kay isang kapatiran, wala siya masyadong alam sa Biblia, tahimik lang, hindi mo siya nakikita na very social tulad po ng iba, and yet, hinusgahan mo na siya, alam mo siguro, yung taong yun ewan ko doon, ibang klaseng spirito yung tao na yun. Pero yung pala, pagdating sa araw ng paghuhukom, siya pala yung namumuhay sa pagiging tapat kaysa sa atin. Sabi ni si Pablo na ito mga kapatid. He was an apostle of God. Siya mismo ang nagsabi, imitate me as I imitate Christ. And mismo si Pablo ang nagsabi, kahit ang aking sarili, I don't even know. Which means may mga bagay na akala natin hindi pala tayo nagkakasala, pero kasalanan pala. Kaya madalas na binabanggit po ng Biblia, search me, O God. Know my heart. Examine if you are in the faith. Kasi once na sinabi natin, hindi naman ako nagkakasala. How can you be sure? Kung mismo ang apostol ng bagong tipan, puspos ng Espiritu, nakagawa ng maraming himala,
ginamit ng Diyos upang maisulat ang kinasihan niya na banal na kasulatan, ang sabi ho niya, I don't care about any opinion. Kundi, when I look at myself, ang Diyos lang talaga nakakaalam kung ako'y nagkasala o hindi. Yun ang binabanggit po niya dito, suriin niya ang kanyang sarili. Yan ang tungkulin na mga ginagabay ng banal na Espiritu. You restore. Restore. Pero when you are restoring, mag-iingat ka. Huwag mong isipin, you're better than that person. Number 3, as you are restoring at nag-iingat ka, tinutulungan mo naman siya by carrying their burdens. Alang-alang kay Kristo. Pero, nag-iingat ka rin that habang tinutulungan mo siya, Panginoon, kung ito'y nangyari sa kapatiran nito, posible na pwede ito mangyari sa akin, pero ingatan nyo ako na hindi ako magkasala dahil alam ko mananagot ako balang araw. So in short, ano po yung itinuturo ni Pablo para sa atin? The Holy Spirit will teach us that at the end of the day, wala talaga tayong maipagmamalaki. Kundi, ipagmalaki natin ang Diyos, ang Kanyang pag-ibig sa atin, at kapag naunawaan ho natin ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, yung bunga ng Espiritu na kung tawagin pag-ibig, kapag yan ay sumasa atin, tuturuan at tutulungan tayo ng Diyos na maipamuhay po ito sa 4 na bagay. Kapag tayo ginabayan, we will restore, we will be careful, we will carry each other's burdens, and we will be careful in examining ourselves. Because one day, haharap po tayong lahat sa Panginoon. Kaya yan ang kagandahan po mga kapatid ng katuruan po ng Biblia. Habang tayo po ay lumalago sa pananampalataya, nagmamature ang ating isipan. Meron ka bang kilala na kapatiran na ngayon nangihina? Palakasin po ninyo. Pero habang pinapalakas po ninyo, mag-iingat kayo na hindi kayo matukso. Carry their burdens. But also be careful to not forget to examine yourself. So at the end of the day, sino po ang mga taong kailangan tulungan? Lahat. I need your help, mga kapatid. We need each other's help. We cannot reach the finish line alone. Kailangan natin ng Diyos. At kailangan po natin ang biyaya ng Diyos pamagitan po ng Kanyang iglesia. We need one another. And by doing so, natutupad po natin ang utos ni Kristo. Kaya nawa po sa ating pag-aaral nitong gabi, meron po tayong natutunan sa 5 verses of Galatians chapter 6. Nais ko po buksan ang ating question and answer forum sa mga may tanong related or unrelated sa ating mga napag-aralan. Meron po ba tayong mga katanungan nitong gabi? Related or unrelated sa ating mga napag-aralan? Any questions pa? Okay. Any questions? Okay. Well, kung wala na pong katanungan, I'm assuming. Okay. Sino po nagtaas ng kamay? Matthew. Sa Matthew, hindi ba sabi ni Jesus ang ama lang? Nakakaalam. Bakit hindi ho alam ni Jesus? Kasi po nagkatawan tao ho siya. At sa kanyang pagkakatawan tao, may mga bagay na hindi kasama sa kalooban ng Ama. Tulad po nito, hindi ipinagkaloob kay Kristo nung siya nagkatawan tao na malaman niya yung araw o oras ng kanyang pagbabalik. So si Kristo, sumusunod lamang po siya sa tulong ng Espiritu Santo ayon lang sa mga ipinahayag sa kanya ng Diyos na tugma lamang sa kalooban ng Diyos sa kanyang plano. So halimbawa, may mga tao na hindi pinagaling ng Diyos.
Bakit po? Kasi hindi yun parte ng plano ng Diyos sa buhay po ni Kristo. Pero may mga bagay na pinintulutan po ng Diyos kay Kristo na malaman ho niya. Tulad po ng Juan 2, nakita po ni Kristo agad yun nasa puso ng mga tao. Kasi ipinagkaloob sa kanya ng Diyos dahil yun ay kasama sa plano ng Diyos. Pero pagdating po sa Mateo 24:36, the reason why hindi ipinagkaloob ng Ama kay Kristo na malaman yung mga bagay na yun habang siya'y nagkatawang tao, kasi hindi yon ang tungkulin ni Kristo nung siya'y bumaba. Ang tungkulin po ni Kristo ay hindi malaman kung kailan siya babalik, kundi ang tungkulin po ni Kristo ay matupad ang kalooban ng Ama sa pagligtas ng mga tupa ng Diyos. Pero we can be sure, that si Kristo ngayon, glorified, alam na alam ho niya kung kailan po siya babalik. Kasi siya po yung babalik eh. Yeah. Okay, so yun po yun. Okay? Anyone else have any questions? Brother Leo? Pastor, regarding po sa napag-aralan ngayong gabi, my question po is, sa pagtulong po, do we need to come or go to that person na nangangailangan ng tulong? Or ang ibig ko po sabihin, do we need to ask them like, or initiate the conversation po kung kailangan nila ng tulong? Kasi sa ano ko lang po, kung ang situation po naligaw na sila, hindi pa nila alam, do I need to go and Absolutely. ask them? Absolutely. Or Yeah. do we need to wait for them to come to us and tell kung anong problema nila? Yeah. Well, there's two elements, kuya. Una-una, sa Santiago 4:17, sabi doon, ikaw na nakakaalam na mabuti pero hindi mo ginawa, ikaw ay nagkasala. And then when we read James 5:19, sabi po doon, when we restore a sinner from the error of his ways. So sino po yung magbibigay ng initiative? Tayo yun. Kasi alam na nga po natin na siya'y lumilihis. Ang magandang halimbawa po nito, kuya, ay si Prophet Nathan. Dahil bulag na si David sa kanya kasalanan eh. So ang nag-initiate sa tulong ng Diyos ay si Propeta Nathan. Si Nathan na mismo ang pumunta kay David. Kasi bulag na si David sa kanyang kasalanan. So when the Bible says, he that restores the sinner from the error of his way, paano ho niya malalaman na mali ang kanyang ginagawa? Sabi ng Kawikaan, faithful are the wounds of a friend, but deceitful are the kisses of the enemy. Which means, kung walang magsasabi ho sa kanya, siya po ay patuloy magkakasala sa Diyos. So kailangan talaga sabihin ho natin. Yun din na nakita ho natin sa Mateo 18:15. Sabi ni Jesus, kung alam mo, nagkasala ang iyong kapatid, kausapin mo ng sarilinan. So we always see that the initiative is nanggagaling sa mga taong nakakapansin. At kapag napansin po nila and they really care about this person, kakausapin ho nila yon. Follow-up question, Yeah. Pastor. Because this is a very personal approach po. Kasi kung ako at yung kapatid na naligaw ang mag-uusap, do I need to ask someone like you or yung deacon or other church member na I feel this way for this person? Or Yeah. ako na mag-isa, diretso ko nang sabihin sa kanya, kausapin siya, o paano po, kasi this is something Yeah. bago po for me, and Yeah. and it's something personal po, kasi hindi naman po basta-basta, bro, Yeah. nilapitan ko siya, bro, Yeah. ito, ganyan, or I need to approach you, or situational lang po, hindi pa nangyayari, pero it's better to be informed, Yeah. well-informed. So sa ganong klaseng scenario, kuya, sabihin na natin, what do I do if I'm unsure kung tama yung aking gagawin? So ngayon, sabi po ng Biblia, naglagay ang Diyos ng mga tao in the church that will guide you. So, syempre, as your brother and pastor in Christ, it would be wise na mag-usap po tayo so I can pray for it. Secondly, I could give counsel sa tulong po ng Diyos kung nararapat ba o hindi nararapat. Kasi may nakalagay po sa Kawikaan that in the multitude of counselors, there is safety. So ito ay nagtuturo ho sa atin that we need counsel. Pero kung
alam mo na, for example, that, let's say, whoever this person is, nakitaan mo talaga na kasalanan talaga ang kanyang ginagawa, and you already see it, you don't need to call me and say, what should I do? Alam mo na yung dapat mong gawin kasi nakasad na po yung sa Biblia. But if there's something that you're unsure about, then asking for advice is a wise thing to do po. Thank you, Pastor. Yeah. Okay? Very good, very good. Anyone else? Does anyone have any questions concerning about yung napag-aralan po nitong gabi or anything in general? Ninong, may tanong ho kayo? May tanong po kayo, Ninong? Yung pagtulong sa kapwa, kailangan may gawa. Yung pagtulong po sa kapwa, kailangan may gawa ho? Absolutely. Pero depende po kung ano itsura yung ng gawa na yon. Kasi minsan, yung pagtulong sa kapwa na may gawa, minsan nasaan nyo po yung pananalangin, sa pagpapayo, sa pagtutulong, sa anumang biblical na bagay. Pero, it doesn't always have to be yung actual na physical tulong, kung it can also be prayer. Maraming bagay that we could show that we are helping po. Yeah. Okay. Thank you, thank you. Anyone else have any questions related or unrelated sa ating mga napag-aralan? Nanay, may question ho kayo? Mag-ingat? Kasi halimbawa sa isang pamilya, sinisira mo sila ng pamilya. Pag sisira mo, may mga nararamdaman kang hindi sangayon. Paano yung mag-iingat ka para hindi ka matukso? Yeah. Paano mo i-explain yung basta? Huwag ka sasabog ho sa kanila, ma. Huwag ka magagalit, huwag ka sasabog. Huwag mo ipapakita na umiinit ang iyong ulo. Sa ganung paraan, may papakita ho natin na nag-iingat ho tayo. Kasi may sinasabi po sa kawikaan, huwag mo sagutin ang isang hangal sa kanyang kahangalan. Answer not a fool according to his folly. And the reason why, kasi nga, ayaw mo mahulog po sa tukso eh. So, ang taong may pagpipigil, tulad po na napag-aralan ho natin, ang taong may pagpipigil ay mas mahalaga po ang kanyang ginagawa kaysa sa isang warrior that conquers a city. So sa ganung paraan, nag-iingat ho tayo kasi once na hindi ho tayo nag-iingat and then nagbitaw na po tayo ng mga salita, hindi na natin maibabalik yon. And that leads to long-term devastation. So sa ganung paraan, I would say, doon natin may papakita yung pag-iingat. Yeah. Or pwede ho natin sila ituwid. Lalo na, let's say, sabihin na natin, halimbawa lang, Nay, kayo po yung magulang. Tapos may nagpapayo na mas bata ho sa inyo, na hindi naman tama. Ipakita niyo sa kanya mula sa Biblia yung tamang payo, yung tamang doktrina, yung tamang katuruan sa isang mahinahon na pakikitungo po sa kanila. Pero hindi ho tayo doon na, we're not trying to win the argument, kundi we try to clarify para hindi ho sila mapalayo sa katotohanan. Okay? Alright, thank you, Panay. Anyone else have any questions related or unrelated sa ating mga napag-aralan? Any questions? Brother Ray, may tanong ho kayo? Sister Wendy, may tanong ho kayo? You should do both. The reason why is because, first and foremost, it will teach the child on the spot mali ang kanyang ginagawa. Pero, at the same time, you also want to inform the parents kasi hindi lang ito one-time tutok, kundi the parents need to be informed para matutukan lalo.
Kaya lang, one thing we can say na mag-iingat po tayo is that sa pagdidisiplina ng mga bata na hindi natin anak, we have no right na paluin sila. We leave that up to the parents. It doesn't matter how close you are to this child. It doesn't matter kung ikaw ay ninong o ninang pa. That's not our responsibility. The responsibility of discipline has always been given to the parents only. Sila lang may karapatan na gawin yon. So we want to ingat there kasi there will be instances where nangyari na ho yan before in other places where hindi naman sila yung magulang, pinalo nila yung bata, and then nung nalaman ng mga magulang, nagkaroon ng issue. So that's not proper. Sabi ng Biblia, fathers, parents, you are the ones who are given that responsibility, not anyone else. So the closest discipline we can give is yung payo. Yung pagpapayo sa kanila, pero yung sabihin natin the actual physical discipline, we should be careful not to do that. Yeah. Okay? Very good, thank you. Anyone else? May mga questions? Related or unrelated? Okay? Going once? Going twice? Okay, mapaha. Sige ho ma, sige ho. Lagi na lang ako sa Lunes. Okay, well, kung wala na ho tayo katanungan, tayo po ay magpasalamat po sa Diyos. And let us give our doxology to Christ. Tayo po ay umawit na po sa ating Panginoon.